Sa video po na to ay gagawa ako ng computation na ang ating mga gamit ay yung TV, electric fan, yung mga basic na ginagamit natin sa bahay at dito po malalaman niyo po kung magkano yung butin ng ating system na to. At the same time, ang mga equipment po or yung mga kailangan dito na mga kagamitan, like for example yung inverter, mga safety devices po ay ilalagay ko na rin sa ating description pag ito po ay inyong magustuhan. At dito po, ang gagawin ko ay tatlong option. No? Meron tayong pang off-grid, meron tayong pang nighttime, yung standard hours, at meron din tayo based dun sa ating battery roll. So, meron tayong tatlong option na mapagpilian, kaya makakapag-budget po kayo sa ating gagawing computation na to. At yun nga, ang ating mga gamit ay TV, dalawang electric fan, rice cooker, meron din tayong ref dito, at saka washing machine. At yun din yung ating lights, no? At dito i-explain ko sa inyo yung pinaka-nominal na gamit natin dito kasi hindi pwedeng computein natin to lahat. Kasi kagaya ng ating washing, hindi naman natin to ginagamit buong araw. Kagaya ng ating lights, no? Sa gabi lang natin to ginagamit. Tapos yung ating rice cooker, ilang oras lang naman natin yung ginagamit. Kaya dito niyo po malalaman kung ano yung mga nominal wattage yan. At yun nga, nag-add ako dito para makuha natin yung pinaka-nominal wattage ng mga ating device na yan. Okay, kung ready na kayo ay umpisa na natin. At yun nga, itong aking ginawang calculator, no? Kompleto na po ito. Napaka-bilis natin mag-compute dito. Medyo matagal nga lang kasi yung ginagawa ko rito, in-explain ko pa. Pero kung hindi na kailangan mag-explain, ay mabilis lang. Wala pang isang minuto, ay nakuha na natin yung mga kailangan natin. Okay, so ito na. Doon sa ating TV, magbibigay ako ng sample. Yung common na ginagamit, no? Meron tayong TV na 80 watts. Ito ay, I think, 40 inches, mga ganun. Tapos, electric fan tayo, 60 watts, yung malaking electric fan. Hindi naman siya yung electric fan na, yung industrial, hindi. Yung typical na electric fan na malaki. Dalawa yung gagamitin natin dito. Tapos, yung rice cooker yung gagamitin natin dito ay pwede na yung 350 watts, no? Maliit lang. Tapos, yung ref, 300 watts. Tapos, yung washing machine, yung tamang liit lang. 500 watts. Tapos dito sa lights, summarize ko na, no? Maglalagay ako dito ng 50 watts. For example, yung ating lights, meron tayo 5 tag 10 watts. No? So, gawin ko lang 50 watts. Ayan. Kaya naman nakakuha tayo dito ng 1,400 watts overall total power. Ito pong 1,400 watts na overall total power ay ilalagay ko muna siya dito. 1,400 watts. Ayan po. Itinabi ko siya dito para po sa ating specs ng inverter, no? Para at least ito kasi ng ating mga device ay kinuha natin yung mga rated watts ng kanyang mga kada isang gamit. Kagaya ng TV, may 80 watts, electric fan 60, and so on. Kaya naman nakakuha tayo ng overall total power na 1,400 watts. At kaya nang sinabi ko, ang kukunin lang natin dito ay yung nominal wattage para maging makatotohanan itong ating gagawing computation. Okay, umpisa ko din sa TV. Actually, yung TV may nominal wattage din yan. At dahil sa ito ay madalas nating gamitin, hindi ko na muna siya lalagyan ng nominal wattage, no? Pati itong ating electric fan, meron din. At saka itong ating rice cooker. Ayan po. So, ang mangyayari nito, itong sa electric fan, gagawin ko na lang muna siyang, yung nominal wattage niya is, bawasan natin, no? Gawin ko na lang 50 sa electric fan. Tapos, sa isang electric fan pa, 50. Tapos, itong rice cooker, yun. Sa isang araw, no? Nagluluto tayo 3 beses. So, 3 beses lang natin gagamitin ito sa isang araw. Hindi siya all the time na gagamitin natin. Ito yung importante na kunin natin, yung sa rice cooker. So, ganito lang. Ang rice cooker po, kapag nagluto ako, ay sakto na yung more or less 30 minutes. No? So, kung 3 beses yan, tingnan natin kung ilang oras lang ba ang ating dapat kukunin dyan. Meron tayong rice cooker na 350 watts. Dito natin kukunin yan. 350 watts. Tapos, dito natin ipapasok ngayon yung usage. Estimated time natin, no? Estimated usage time dito sa rice cooker natin na 350 watts. Kagaya ng sabi ko, makakaluto tayo 30 minutes. Luto na yung ating kanin na sinalang. Yung bigas pala, sorry. Okay, so kung 3 beses lang tayo magluto doon sa 30 minutes, ilang oras yun pag kinumpit natin? Ang ibig sabihin nun ay 1 oras at kalahati. Okay, so ilalagay ko dito, 1 oras at kalahati, 1.5 hours lang, oh. Tapos kukunin natin dyan yung kanyang yung power consumption niya, a day po ang kukunin natin dyan sa 1.5 hours na yan. Kaya naman, ang consumption lang niya is 33 watts lang kung ang gamit natin is 3 beses lang tayo magluto. Kaya naman, itong ating rice cooker na to, alisin natin yung 350 dyan. Palitan natin to ng 33 watts lang. Madali ko lang nakuha yung 33 watts na yan, no? Yung ating 350 watts, i-multiply natin yan sa 1.5.
Tapos yung total po nun, yung kinalabasan niyan, ay i-divide natin sa 16 hours. Kaya naman nakakuha tayo ng 33. Okay, so dito tayo sa ref. Yung ref naman may nominal wattage din yan. Ang aking ref na gamit sa bahay, 300 watts po. Kapag running, nakikita ko siya is 200 watts lang doon sa aking inverter na gamit. At yung ref ay hindi all the time running. Kumbaga, pag na-hit na niya yung kanyang pinaka-settings na lamig, ay mag-i-stop na yung ating compressor, no? Tapos under na naman siya kapag yung temperature niya ay uminit ulit or yung lamig ay nabawasan. Kaya ang gagawin ko dito is kung 300 watts yan, pwede ko siyang gawing 200 or 150 kalahati, no? 150 watts. Ayan. Tapos yung washing naman, sa ating washing siguro ang makapaglaba tayo is matagal na yung 3 oras, no? Okay, sige, i-apply natin dito sa ating yung washing, no? I-apply natin dito. 500 watts. Tapos ang usage time natin is 3 hours. Lagay ko na dito 3 hours. 3 hours lang. Kaya naman nakakuha tayo ng 94 watts yung ating estimated watts. 94. So ilalagay ko lang dito sa ating washing na 94 watts lang siya. Kasi hindi naman nga tayo buong araw na maglalaba dyan. Tapos itong ating lights, so ang gagamitin lang ho natin ito is sa gabi. Sa gabi lang po at hindi siya, pwede rin kung gusto yung gamitin na all night, no? Wala namang problema. So sige, wag na nating alisin yan. Diyan na lang yan. Tapos check natin kung ilan yung mga kailangan natin dito na mga gagamitan like yung battery at saka solar panel. Okay, ito na. So doon sa ating mga device list na binawas natin yung doon sa ating mga device list na kinuha na natin yung ating nominal wattage ay nakakuha na tayo ngayon ng overall total power na 507 watts overall total power. Summarize na po yan. And then, ang next na gagawin natin dito ay kukunin natin yung usage hours natin. Kagaya ng sabi ko, meron tayong usage hours dito na tatlo, no? Bibigyan ko po kayo ng option pero unahin ko po muna itong sa standard natin. At ang ating standard po na usage hours is 16 hours. At na-explain ko naman na yan doon sa aking mga video. Ayan po, 16 hours. Doon sa 16 hours na yun, na ating usage time, ay atin pong minultiply itong ating overall total power, kaya nakakuha tayo ng 8,112 watts. At the same time, based doon sa ating battery rolls, mamaya, papakita ko to sa inyo, nakakuha tayo ng 4,056 watts. Ito po ay yung based sa battery rolls na 50%, no? Ito po, yung battery rolls natin, battery capacity at least 50% above on the total power consumption a day. Ito yung ating power consumption a day, at ang kalahati po niyan, yan. Explain ko po sa inyo mamaya. Okay. So, ang next na gagawin natin dyan ay ganito. Anong battery ang ating gagamitin dito sa ating power consumption a day na 8,112 watts. Okay. So, dito, meron akong nilagay na battery capacity you wish to use. No? AH po ito, ampere hour. Ngayon, pagdating sa battery, maglalagay lang ako dito ng kung anong gusto kong battery at automatic na po siya na magtototal dito sa ating estimated battery quantity. At ito po ay meron ng dip of discharge factor at meron na rin siyang inverter factor. No? At yung ating pong dip of discharge factor ay dito po. Dito ko nakuha yan sa ating battery life calculation. Mamaya ipapakita ko rin po ito sa inyo. At ang gagamitin natin dito is gel type. No? Kung gagamitin natin dito is lithium, pwede nating taasan yung ating percent. Pwede natin gawing 90, 95, 100%. No? Okay, so balik tayo dito sa ating battery na kung anong battery ang ating gagamitin. Dito po ay pwede kayong gumamit ng let's say 100 AH na battery. 100 AH, no? Pag 100 AH po na battery, syempre mababa yung kanyang capacity, marami tayong battery gagamitin. So, siyam na pirasong battery ang ating gagamitin dyan sa ating power consumption a day. Pero kung tataasan po natin ito, gawin natin 200 AH, nabawasan yung ating battery, naging 5 na lang. Kaya mas maganda pala kung mas mataas yung capacity natin para mas konti yung battery. Okay, dagdagan ko pa, no? Ang aking ginagamit sa bahay ay 250 AH at ito po ay gel type 250 AH ang gagamitin natin. Ayan, doon sa 250 AH, meron tayong 4 na battery pala na kailangan para dito sa ating power consumption na day. Okay, so tingnan natin doon sa ating battery. 4 na battery. At meron tayong 12 volts. Ilang watts kaya yan? At meron tayong capacity na 250 AH. Ayan. So, nakakuha tayo dito ng 12,000 watts. Ito po ay, yung total watts na yan ay wala pong DOD dyan. Walang discharge factor dito. Kaya nakuha natin siya ng buo. Pero pag in-applyan natin ng dip of discharge ay mababawasan po yan. At mamaya titignan natin dun sa battery life, no? Okay, so, ang wattage pala na nakuha natin dito sa 4 na battery ay 12,000 watts.
Okay, so ngayon, titingnan natin doon sa battery life kung talaga nga bang aabot siya ng 16 hours usage. Okay, puntahan natin yung ating battery life. Ang sabi dito is 12 volts, 1000 watts. So, ito pong nakikita niyo po dito ay, ito po ay naka-parallel, ito naman ay naka-series. Pero kung marami akong gagamitin battery, ang ginagamit ko po dito ay doon sa ating battery series parallel groupings mode. Pag maraming battery, dito ko siya nilalagay. Dito meron akong pang milliampere, meron din akong pang ampere hour. O sige, magsasample na lang ako. Ang ating battery is 4 at ang aking gagamitin na system dito ay 24 volts. So, magbibigay tayo ng example. 24 volts po ang system natin. Dito po lalabas yan. Kukunin natin yung ating system volts. So, kung 24 siya at ang ating battery is 12 volts, magsisiris na ako ng dalawang battery. Dalawang battery na 12 volts. Ayan, nakuha na natin yung ating system volts. At syempre yung ating capacity na 250 Ah. Ayan. Tapos mag-groups po tayo dito para makuha natin yung 4 na battery, no? So sa isang group na battery, nakakuha tayo ng overall battery quantity na 2. So kulang, no? Mag-add pa tayo ng isa pang groupings, gawin ko ng 2. So ayan, nakakuha na tayo dito ng overall battery quantity na 4 at nagkaroon tayo ng battery capacity in series parallel na 500 Ah. At the same time, ang ating total watts in series parallel is 12,000. So parehas lang siya dito sa ating battery parallel mode at saka battery series mode. So pagka sa parallel mode kasi ang ating ampere tumataas, pagka sa series mode naman ang ating volts ay tumataas, pero yung pinaka ampere niya is yun pa rin. Tapos yun, ito na yung kanyang pinaka total watts in series parallel based doon sa ating battery groupings, no. Meron tayong dalawang naka-series, tapos grinop natin ang dalawa. Kaya nakakuha tayo ng 4 na battery at yung kanyang wattage is 12,000 watts. At the same time, yung ating maximum charge current ay lumabas na rin, 125 ampere. Puntahan natin yung ating battery life. Ang sabi dito, meron tayong 24 volts at ang kanyang capacity na ngayon ay 500 Ah. Puntahan natin yung battery life. Ilang oras nating magagamit kaya yan. Okay, so ito na, 24 volts. Tapos yung kanyang capacity ay 500 Ah. Tapos nga, yung ating battery discharge factor or yung dip of discharge, ang lagay ko dito is 80% dahil ang ating gagamitin ay battery na gel type. At ang ating nominal power load, of course, ito na, susundan na natin to. 507 watts or isarado na natin yan sa 500 watts. 500 watts. Okay, ayun. Ayun guys, no? Sumobra pa tayo ng isang oras doon sa ating battery required. Ang ating battery working hours is 17 hours at ang ating standard time na a day na gamit is 16 hours. Kaya yung 4 na battery ay sapat na para dito sa ating, based doon sa ating power consumption a day. May standard time na 16 hours. Okay, so ilang panel kaya ang ating gagamitin dito based doon sa ating power consumption a day? So, madali na po. Ang ginawa ko dito ay mabilisan lang. Meron akong ginawang computation din sa pagkuha ng ating panel. Pupuntaan natin yung ating panel. Get panel quantity. Okay. Dito ay, ang sabi dito, quantity of panel based on monthly energy consumption. Ibig sabihin, magbe-base tayo dun sa ating energy consumption, no? Monthly energy consumption. At ang ating monthly energy consumption ay ilang watts yun? Check natin yung ating monthly energy consumption. Ito po, 8,112 watts. Ito po ay i-multiply lang natin to sa 30 at i-divide natin sa 1,000. At ito na yung kinalabasan yan. Yung ating monthly consumption. Ayan po. 243.36 kilowatts. Ito yung gagamitin natin para makuha natin yung number of panels na ating gagamitin. Okay. Ilalagay ko dito 243.36 kilowatts. Kilowatts na po yan. At of course, yung ating fixed hour sa ating lugar, no? So kayo pong nakakalam kung anong fixed hour sa inyong lugar. Sa ibang lugar, mayroong iba-iba, no? 5 hours, 4 hours, yung iba sa ibang bansa 3 hours pa nga. At dito, ang ilalagay ko is standard. 8 hours ang aking ilalagay dito sa ating pinaka-fixed sun hour or yung tinatawag na sun window hours. Tapos dito naman ay i-multiply natin yan yung ating fixed sun hours sa isang buwan, 30 days. Kaya naman nakakuha tayo ng 240 hours monthly fixed sun hour. And then, ang next na gagawin natin dyan ay kukunin natin kung anong panel ang ating gagamitin dito, kung ilang watts ba ang gusto nyo. Sabi dito, panel watts you wish to use with list factor 20%. So, i-apply na natin agad dito yung list factor na 20% at alam naman natin na maraming factor yung panel. So, overall
factor, ginawa ko na is less 20% factor. Okay, magbibigay ako ng example, no? Kunyari, gusto nyo 100 watts na panel. 100 watts. So, ilalagay natin dito 100 watts. Pag dito po ay lalabas na yung ating minimum numbers of panels required. Depende doon sa napili yung wattage ng panel. So, lagyan natin 100 watts. Ayun. Kung gagamit pala kayo ng 100 watts na panel, ang required pala dyan, minimum. Yung minimum po, pinakababa is 13 pieces. Ang dami. So, subukan natin yung 200 watts. Pag 200 watts naman, ayan, pumunti. Naging 6 pieces na lang yung ating panel, no? So, ibig sabihin, pagka pataas ng pataas yung wattage natin, kumukunti yung panel. Kaya mas maganda kung ang ating setup, kung kaya ng budget, ay ito doon yun, kung ano yung pinakamataas na panel, yun na, para kunti lang. Subukan natin yung 300 watts. Ilang panel kaya yan? So, 4 na panel pag 300 watts. Subukan natin yung 400 watts. 3 panel na lang. Ayan na, kukunti na. Subukan natin yung 500 watts na panel. Yun, 3. Ngayon, ang gagamitin ko dito ay yung aking ginagamit din na bifacial, no? Dual glass. At ang kanyang wattage is 590 watts. Yung panel na to ay dapat naka-elevate pag in-install nyo kasi dual glass po ito. Yung ilalim ay nag-generate din ng energy. 590 watts, wow. So, dalawa na lang. Dalawang panel na lang ang ating kailangan doon sa ating rated watts na panel na 590 watts. This factor na yan, in-apply na natin. Okay, so, punta tayo doon sa ating panel. Dalawang panel na 590 watts. Tingnan natin kung ilang watts yan. So, sa ating panel, meron tayong dalawa. At ang gagamitin ko dito ay mayroong 13 ampere at VOC na 53 volts. Tapos yun nga, 590 watts. Andito yung factor, in-apply natin, is 20% factor. Kaya yung panel na yan, yung isang piraso, lagyan ko muna ng isa. Yung total watts list factor per panel, 472 watts na lang. Yung 500 naging 472 dahil dun sa ating list factor. So, gagawin ko siya dalawa na. At meron tayong sun window hours dito, no? Standard, 8 hours. Ayan, ang ating nakuhang solar panel generation charge a day is 7,552. Tingnan natin dito. Ayan, malapit siya, no? Yung ating power consumption a day, 8,112 watts. Samantalang doon sa ating panel ay ang ating wattage is 7,552 watts. Kaya saktong-sakto. Ito na talaga yung pinaka minimum numbers of panel. Pero kung gusto niyo pong dagdagan, pwede niyo pong dagdagan hanggat kaya ng inyong based doon sa specs ng inyong inverter kasi ang ating inverter ay mayroon pong specs yan. At ginagamit ko yan, yung ating specs na yan, papakita ko na rin. Meron tayo ditong solar panel groupings, no? Ito. Pag maraming panel, no? Like for example, ito po ay hindi nakasama dito sa competition natin kasi dalawang peraso lang yung ating panel. Pero papakita ko na rin sa inyo. Like for example, ang ating panel ay naging 15 pieces. 15 pieces. Tapos yun nga, may 13 ampere tayo. VOC na 53. At wattage na 590 watts. Sa ating pong inverter, meron po tayong tinatawag na specs. Kagaya nito, sa ating for inverter specs na total volts and series VOC for inverter specs ay ito na yung ating total volts na nakuha dun sa 15 na panel na naka-series tayo, 795 volts. Wow, ang taas. Samantalang ang inverter po, ang specs po is yung gagamitin natin dito is 400, nakita ko 400 volts DC at pinaka-maximum na ata is 500 volts DC. Ngayon, dito ko kinukuha yung specs ng inverter. Kukunin ko dito yung 400 volts or less than, no? Less than, hindi siya dapat lumagpas ng 500 volts. Madali lang. Hatiin ko lang daw or bawasan ko. Kunin kong 10 piraso. Oh, lagpas pa rin. 530 volts. Out of specs pa rin kasi ang ating inverter, pinaka-maximum is 500 volts DC. Bawasan ko ng isa, gawin ko na lang siyam. Ayun. So, sa siyam na panel, ayan, nakuha natin yung ating inverter specs. At dito na tayo magdadagdag sa panel groups. Ayan, sa isang groups ng panel, meron tayong siyam na panel. Sa dalawang groups ng panel, ayan, meron tayong 18 panel. So, ganun lang kadali ang aking ginagawa dito. Pwede tayo magbawas dito, 8 panels. Tapos magdagdag tayo dito ng tatlong groups na. Ayan po. Ganun lang. Hanggang sa mahabol natin yung quantity or yung wattage na kailangan natin. Yung list factor, total watts, no? Okay, so ito ay sample lang. Delete na. Balik tayo dun sa ating main topic. So, ayun na nga. Dalawang panel ang ating kailangan pala dyan sa mga device na yan. At balik tayo dun sa ating device list, no? Ayan po. Okay, ngayon, dito tayo ngayon sa sinabi kong option. Meron tayong option pa dito. Meron tayong pang off-grid at saka yung battery rules.
So, unahin ko po muna itong sa ating battery rolls, no? Kagaya ng sabi ko kanina, yung ating battery rolls, no? At least makakuha tayo ng 50% na total base doon sa ating power consumption a day, na ito na nga yung ating 50% based doon sa battery rolls. Kailangan maabot natin itong 4,056 watts na kalahati ng power consumption a day na battery. Okay, so ganito lang. Itong 16 na usage hours dito sa ating battery rolls, hatiin ko lang yan. So 8 hours lang, 8 hours na lang. At doon sa 8 hours, no, yung ating power consumption a day, andito naman, 4,056. At yun nga, nakuha natin yung battery rolls, no, 4,056. At ito na siya. Ngayon, ilang battery yung kailangan dyan? Gamit yung ating capacity na 250 Ah, ayun, 2 piraso ang ating kailangan dyan. Kung 2 piraso yan, ay tingnan natin, no? Maglalagay lang ako dito ng 2 battery. At ang kanyang capacity ay 500 Ah. 12 volts, 500 Ah. Tingnan natin doon sa ating battery life kung ilang oras yan. Punta tayo dito sa battery life. So, 12 volts. Tapos, 500. Ayan, 9 hours yung ating magamit yung battery na yan. Tama, no? 8 at saka 9. Hindi nagkakalayo. At ang ating system is 24 volts. At syempre, sa kung ang ating battery naka-series, ang ating battery capacity ay constant, no? Hindi siya nagbabago. 250. Ayan, parehas lang. Tapos, next, doon naman tayo sa ating isa pang option, no? Dito po, sa off-grid. Ito mong off-grid na to ay 24 hours po yan. 24 hours. Ayan. So, ang ating battery kailangan dyan pala sa 24 hours na yan, sa pinaka-off-grid natin na usage hours, ay ito po, 6 na piraso. Wow. So, double check natin. Kung 6 na piraso yung battery natin na yan, 6 pieces. 6 pieces. Okay, doon tayo sa groupings. No? Mas maganda dito. 6 pieces na battery. So, kung 6 pieces, no? Nakakuha na tayo ng system volts na 24. Magdadagdag lang tayo dito ng isa pang groupings. Gawin na natin tatlong groupings. Ayan, nakuha na natin yung 6 na quantity na battery. At ang kanyang pinaka-total watts is 18,000. Ngayon, tingnan natin to sa battery life. Ang sabi dito, ang ating total volts in series sa system volts is 24 volts. Tapos yung ating capacity ay naging 750 Ah. Tingnan natin dun sa battery life. 24 volts. Tapos 750 Ah na siya ngayon. Para sa off-grid, 24 hours usage hours. Ayun. So, 26 hours yung ating usage dyan. Napakas ganda, no? Sapat na sapat yung ating battery based dito sa ating ginawang computation. At walang kahirap-hirap. Ayan. Okay. So, ayun na. At klarong-klaro, no? Ang next na gagawin natin dito ay kukunin natin itong ating system runtime. At dito natin mako-compare yung ating system overall expenses based doon sa ating dating binabayaran, no? Kung ilang years natin mababawi yan. Okay, pero bago yun, gusto ko lang i-share sa inyo to, yung kung saan ko nakuha yung standard hours na to, yung 16 hours. Actually, na-explain ko na to dun sa aking previous video, pero ito po ay para sa hindi pa nakakanood, no? Itong ating standard time, yung usage hours na 16, ito po ay pang gabi, pang night time. Ito yung talagang yung ating battery is running, no? Kasi wala siyang araw. Ngayon, ang system natin dito, pwede siyang on-off grid kasi depende sa panahon. Kung ang panahon is maganda, kung maaraw, hindi mo na kailangan i-on. Pero kung dito naman sa ating nag-base lang tayo sa battery rolls, which is bitin, no? Kung gusto nilang makatipid talaga, ito po ay on-off grid. Dapat. Kasi 8 hours lang yung ating usage hours. Samantalang ito, 16 hours. All night, no? At yun nga, pag umaga, mag-charge naman yung ating battery. Tapos dito, wala kayong worries dito. 24 hours po yan. Kahit na umulan man yan o bumagyo. At least meron tayong backup na battery na napakadami. 6 na pirasong battery po yan. Okay, so i-share ko lang yung standard time. Puntahan natin. Ayan, dito na tayo sa standard time, no? Dito ko nakuha yung 16 hours, guys. At ito po yung standard time na tinatawag. In one day, meron tayong 24 oras. At doon sa 24 oras, meron tayong sleep time. Ima-minus natin, which is 8 hours po yun. Kaya nakuha natin yung 16 hours. At dito rin natin malalaman na yung 16 hours na yan, ayan yung pinaka-night time na usage hours natin. Kasi ito yung talagang functional yung ating battery. Okay, explain ko po. Pagka hapon na po, ang ating pong araw ay lulubog ng alas 5. O, depende po sa inyong lugar, alas 4 o alas 5. Gawin ko na lang alas 5. Ito po ay hapon na, no? Bibilangin natin kung ilang oras yan na wala yung ating araw. Okay, so alas 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itong 8 hours na to ay hating gabi na po yan. Hating gabi na. So, 8, 9, 10, 11. Ito po ay madaling araw na, no?
11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayun guys, ito ay umaga na. May araw na po. Ito yung 16 hours na sinasabi ko. Dito na magcha-charge ulit yung ating battery. At the same time, kasi ang ating araw ay sapat na para mag-supply sa ating yung solar, no? Para mag-generate yung ating solar ng energy. Kailangan natin ng araw. Dito na mag-i-start yon. At habang nag-generate ng energy yung ating solar, nag-charge naman yung ating battery. At the same time, yung solar panel, yun yung nagsusupply sa ating load habang nag-charge si battery. Kasi ang gagamitin nating inverter dito ay hybrid inverter po. Pwede po siyang iset na priority natin yung solar panel. So siya yung magsusupply sa ating load, yung solar panel, habang si battery nag-charge at kung insufficient si araw, at yung ating battery naman ang magsusupply sa ating load. So vice versa, depende po. Pero ang priority po is solar panel. At yun nga, so pagdating ng hapon uli, full charge na naman si battery at ganoon na naman uli yung kanyang cycle. Ayan. So sana po ay malinaw tayo dito po. Okay, balik tayo dun sa ating mga devices. Okay, ito na. So ang next na gagawin ko dito ay dito tayo sa ating consumption. No? Okay, dito po sa ating system runtime. Ayan. Meron akong ginawang computation dito. Ito pong isang to ay ginagamit ko kung nag-provide si customer ng mga devices kagaya nung dito sa ginawa natin, yung mga device list na to. Pwede ko siyang gawin doon sa computation na yon. Okay, so puntahan natin. Consumption, okay. Ito. At ito naman isa, kung nakikita niyo po, kaya ako nilagay na actual bill. Kasi kung merong mag-inquire na customer na ang bill niya is galing sa Meralco, dito ko makukuha kung anong mga equipment ang kailangan niya. At yun po ay napakaganda at mabilis na gawin lang sa ginawa kong calculator dito sa Excel sheet. Okay, so dito muna tayo sa ating system runtime. Okay, so para makuha natin yung mga details na to, yung estimated amount cost per day, estimated amount cost per month, ay kukunin natin dito yung power consumption a day, yung wattage, no? At yun nga, ang susundan natin dito yung standard na usage, which is, ito yung ating standard usage, nakakuha tayo ng 8,112 watts, no? Tingnan natin ito, standard, 16 hours. At ito yung kanyang wattage, no? 8,112 watts. Ang sabi dito, power consumption a day. Power consumption. Ito yung ating power consumption a day. 8,112 watts. Lagay ko dito, 8,112 watts. Yan yung ating power consumption a day. At the same time, yun na, lumabas na yung ating, ito ay convert ko sa, sa kilowatts na. Ito kasing 8,112 ay, yan po ay ating dinivide sa 1,000. Okay, so, doon sa inyong area, yan, mayroon tayong rated cost in your place per kilowatts hour. So, alam naman natin siguro kung ilang kilowatts hour doon sa ating area, no? Magbibigay lang ako ng sample kasi minsan pa iba-iba sa ibang lugar. Mayroong 5 pesos, 4 pesos, 6 pesos, 7, 8 pesos, 9, 10. So, dito sa ating sample, magbibigay ako ng 10 pesos lang yung ating per kilowatt, or sabihin na natin 12 pesos, no? 12 pesos. So, ibig sabihin yung sa mga gamit natin na yan, yung sa power consumption natin na yan, ay ang ating estimated cost per day is 97 pesos at meron tayo ditong estimated cost per month, no, na 2,920 pesos. Yan pala yung binabayaran natin monthly kapag ang ating usage hours ay 8,112 watts at ang ating based na sa ating rated cost sa ating lugar, no. So, ang example ko nga is 12 pesos. Tapos mamaya ipapakita ko po sa inyo dito yung system runtime natin at saka yung system overall expenses. Okay, pero bago yan, i-explain ko na rin sa inyo to, yung ating actual bill. Ganito lang po yan. Pag naka-receive po ako ng actual bill, i-example ko na to. Kunyari, ito na yung actual bill na na-receive natin, no? Galing sa customer. Siyempre, ilalagay natin dito yung kung ilan yung actual power consumption niya. Ito naman ay kilowatts. At yun nga, ito na yung monthly consumption, pinaka-actual, which is 243.36 kilowatts. Kaya naman, ilalagay ko dito sa ating yung value, 243.36 kilowatts. Tapos yung monthly bill, ayun guys, no? Lumabas yung ating average power consumption a day, which is 8,112 watts. At yun nga, sakto siya dito, 8,112 watts. At the same time, yung ating average power load, which is 507 watts, no? Ito. At sumakto din siya doon, 507 watts. Yung ating pinaka overall total power. Ayan po. Okay, so balik tayo dito. Saan na yan? Ayan. 507 watts. Okay, para makuha natin yung rated cost per kilowatt dito, ay ilalagay natin yung monthly bill. At ang monthly bill is ito, estimated amount cost per month, which is 2,920.32.
2,920.32 pesos. So, ayan. Lumabas na dito yung rated cost per kilowatt natin na 12 pesos din. At ganoon din doon. So, ang ibig sabihin lang dito sa ating actual bill, para makuha ko, ay kailangan kong makuha yung average power consumption a day. Ayan po. Based doon sa actual power consumption. Kaya napakadali lang. Okay, so dito na tayo sa ating system runtime. Magkano kaya ang magagastos muna natin dito sa ating setup na to? Meron tayong option, no? Tatlong option. Yung option natin is yung isa pang 24 hours, 6 na battery. Yung isa naman is pang standard usage hours, 4 na battery. At yung isa naman ay pang 8 hours, no? Based doon sa battery rolls na meron tayong 2 battery. Okay, so ganito. Unahin ko po muna itong ating pang battery rolls, no? Pero bago yan, ilalagay ko lang dito battery, 2 pieces para hindi tayo malito. 2 pieces battery. Ay, sorry. So, ilalagay ko po dito para at least ma-visualize nyo. 2 pieces battery. Tapos dito naman sa isa, yung pang 16 hours natin ay 4 pieces battery. 4 pieces battery. Okay, battery. Tapos dito naman yung isa ay 6 pieces battery. So, 6 na piraso pala yan. 6 pieces battery. Lagay na natin yan. Tapos dito naman, meron tayong ilang panel yan? Panel. Quantity ng panel. Ayun, meron tayong 2 panel. 2 panel na 590 watts. Para hindi na tayo magkalituhan dito. 2 pieces na panel na 590 watts. Ayan. Tapos ang ating system volts dito ay 24 volt system. At ang ating inverter ay 3.2 kilowatts. 3.2 kilowatts yung ating inverter na gagamitin dito. Okay. So, ayun. At dito natin makikita. Ito guys, yung ating pinaka-total. Review ko lang. Ayan. Dito tayo maglalagay ng battery. Unahin muna natin yung 2 pieces battery, no? Yung gamit natin na 8 hours. At syempre, yung ating panel ay hindi magbabago yan. 2 pa rin. Maliban na lang kung mayroon budget, dagdagan nyo. So, maglalagay ako dito ng 2 panel. Tapos yung ating battery na 8 piraso. Ay, sorry. 2 piraso pala. 8 hours pala. Hindi, 8 hours pala yung ibig kong sabihin. So, maglagay tayo dito ng battery na 2 pieces. 2 pieces. 2 panel, 2 battery. Magkano kaya ang ating magagastos? With labor. Nalagyan natin ng labor. Ito po. Tapos, kakalculate na natin yan. Ayun. So, ang magagastos pala natin dyan is 124,994 overall expenses na po sa usage natin na 8 hours. Lalagay ko lang dito. 124,994. Ayan. Kung wala po tayong labor, no labor, kung marunong kayong mag-install, ayan, 92,994. Kung wala po kayong, kung wala pong labor yan. Kung may labor, with labor, 124,994. Okay, so nakuha na natin yung price based dun sa ating battery rolls, no? Ang ating usage hours is 8 hours. Ngayon, proceed tayo dito sa 4 na battery. Kung gagawin natin 4 na battery ito, standard usage hours po ito. Ayan, with labor. Okay, with labor na po yan. Ang ating pong magagastos is 153,994. So, kung ang ating customer ay nagbabudget, pwede siya dito sa ating computation na to. 153,994, no? Pesos. Para makapag-decide yung customer. Okay, yung pinaka-last, no? 24 hours, no? Ilang battery yan? So, 6 na battery. Gawin natin itong 6 na battery. 6 batteries. Ayan. 182,994 pesos. Ayan po. Yan ay yung kabuuan total ng ating summary doon sa ating usage hours. Na doon sa 8 hours, meron tayong 2 battery. Ito na yung ating magagastos, 124,000. Sa 4 na battery, 16 hours. At standard time hours, no? Yung usage. Standard usage hours is 153,994 pesos. At yung sa ating 6 na battery na which is 24 hours natin gamitin is 182,994 pesos. So kayang-kaya pag-ipunan po yan. Yan, tignan natin yung pinaka-total price talaga para at least makita nyo. Total price. Bago natin puntahan to kung ilang years natin mababawi yan. Puntahan natin yung total price. Ayan guys, no? Ayan yung sa installation charge. Kasama na lahat dyan. Installation, safety devices, pati inverter. Yun nga, yung ating labor, yung installation charge is 10 pesos per watts, no? Kaya nakakuha tayo ng 32,000 sa installation charge. Tapos dito, mayroon kasi akong forwarding na binabayaran at saka sa shipping. Pwede yung bawasan to, pwede pa, more or less yan. Pwede pang mabawasan to. Tapos, ayun, sa mga railings, ayan, kompleto na yan.
wire. Tapos dito, yung ating inverter, no? 24 volts, 3.2 kilowatts. Meron tayong price na 11,000 dyan. Yung nagpamahal sa atin is yung battery. Yung isa ay 14,000, no? So, ang kailangan natin doon sa 6 na piraso, ang price is ito, 87,000. Yung dalawang panel, yung isa ay tag 7,599, kaya nakakuha tayo ng 15,198 pesos. Ayun. So, ganoon lang kadali at balikan natin yung ating summary. Okay. Ayan guys, no? Ayun. So, at least dito pa lang nakakuha na kayo ng idea. Ngayon, dito ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na system runtime natin. Okay, system runtime. Unahin muna natin yung sa dalawang battery, ano? Na yun, nakakuha tayo ng 124,994. So, sa isang taon, ito na po kasi yung ating estimated amount per cost per year, 35,000. Sa isang taon, yan, 35,000. 43.84, hindi pa natin nabawi yung ating ginastos sa ating system. Sa loob ng 2 taon, subukan natin. Sorry, 2 years. No? Okay. Sa loob ng 2 taon ay hindi pa rin. So, 70,087 lang siya. So, sa 3 taon, 105,000 sa 4 na taon. Ayan, bawi na siya sa 4 na taon. At wala pa kayong sakit ng ulo dyan kasi meron na kayong system. No? At yun nga, subukan natin tong isa, yung 4 na battery. Sa 4 na battery, so 4 years, no? Bawi na rin, malapit na. Ayan, estimated lang po ito, hindi naman talaga ito yung actual. Estimated lang po yan. Kung sa 6 na battery, ito yung medyo matagal-tagal, 4 na taon, ngayon natin 5 taon. Ayan, malapit na siya sa 5 taon. So mga 5 years, no? More or less, 5 years. So gawin natin 6 years. 6 years. Ayan, 210,000. So, mga 5 years. 5 years. Ayan. So, ganoon lang po. At, ito na yung ating equipment, no? Ayan guys, no? Magbibigay ako ng sample. Isa lang ito. Pakita ko lang sa inyo. Yung ating inverter na gagamitin. At dito po ay nakagamit na ako ng inverter na yan. At talaga namang napakaganda. Ayan po ang ating inverter. Power Master or POWMR. At ang kanyang kilowatts ay 3.2 kilowatts at ating system is 24 volts. Ayan po yung kanyang itsura. Ayan, meron siyang charge current na 80 ampere MPPT. At yun, yung ating maximum PV array open circuit voltage is 400 volts DC. So, pasok yung ating panel, no? Kasi 2 panel lang at ang kagandahan nito, alam niyo po kung bakit. Ito kasing inverter na to, mag-start siya ng 30 volts. Ayan. 30 volts. So, ang ating panel is 53 volts, no? So, nag-series siya 2 o 100 plus. So, pasok na pasok dito yon. Tapos, yung ating battery, 80 ampere yung charge current. Tingnan natin. Tingnan natin yung ating battery. Ayan, 188 ampere. So, pasok na pasok siya. Hindi kasi pwede tayong lumagpas dito sa 188. Pwede tayong bumaba. It's either 100, 90, 80, 50. Okay lang po yan. Pero pag lumagpas pa tayo rito, masisira yung ating battery sa ating charge current. So, doon tayo sa sa groupings. Ito na nga pala. Ito yung ating sasundan yan sa groupings. Kaya ito yung ating charge current. Ayan po. Kung ang battery nyo ay 6, 188 ampere. Kung ang battery nyo is 4 lang, 125. Kung ang battery nyo is 2 lang, 63. Ayan. So, dito tayo mag-a-adjust sa charge current na to pagka 2 lang. Kasi yung ating inverter, adjustable naman yan, yung kanyang charge current. Ayan. So, sana po ay malinaw, no? At balik tayo dun sa ating device list. Idagdag ko lang to guys, no? Kaya natin napili yung 3.2 kilowatts dahil dito sa ating kanina, yung nilagay ko dito, yung 1,400 watts. Kasi pwedeng magkasabay-sabay po yan at aabot tayo ng 1,400 watts. Kaya meron dapat tayong allowance sa ating inverter, which is ang kinuha natin is 3,200 watts. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to at kung ito po ay nakatulong sa inyo, magkaroon sa inyo ng idea ay paki-like at share naman. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, salamat sa pagbisita at paki-subscribe na po ang ating channel, paki-click yung notification bell icon para tayo po ay laging updated sa ating mga video gagawin. Thank you so much sa aking mga supporters, no? Sa mga nag-subscribe at followers ko dyan. Thank you so much at sa mga nag-share. Thank you so much for watching and God bless.